You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. And you are God alone from before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, you're unshakable, unstoppable. That's what you are. 'Cause you are God alone from before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are.
perfect and righteous God, whose presence bears no sin. You bid me come to your holy place. How can I enter in when your presence bears no sin? Through him who poured out his life for me, the atoning Lamb of God. Through him and his word alone, I boldly come. I come by the blood, I come by the cross, where your mercy flows from hands pierced for me. For I dare not stand on my righteousness, my every hope rests on what Christ has done, and I come by the blood. You are the high and exalted King, the one the angels fear. So far above me in every way, Lord, how can I draw near to the one the angels fear? Through him who laid down his life for me and ascended to your side. Through him, through Jesus alone, I boldly come. I come by the blood, I come by the cross, where your mercy flows from hands pierced for me. For I dare not stand on my righteousness, my every hope rests on what Christ has done. I come by the blood, I come by the cross, where your mercy flows from hands pierced for me. For I dare not stand on my righteousness, my every hope rests on what Christ has done, and I come by the blood. I come by the blood, and I come by the blood. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Fall into the sea. No tempest may rage, the sun
change.
Alright, magandang gabi po sa bawat isa at patuloy po tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyong ito na muli po ibinigay sa akin upang makapagbahagi at makapagturo po ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At God bless po sa bawat isa, and then magandang gabi po sa inyo at sa mga kapatiran natin dyan sa East Bagong Barrio. I hope na kayo po ay naka-join at nakatutok dito po sa ating ginagawang online Bible study. At ngayon tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At muli samahan niyo po ako at ang ating pong passage for this evening is in Psalm 125 verses 1 and 2. Psalm 125 verses 1 and 2. The Bible tells us, "They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from henceforth even forever." So alam niyo po mga kapatid, itong mensahe na ito at itong talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ay wala po doon sa mga, kumbaga, hindi Kristiyano, kundi ang Diyos, nandoon po, ang presensya ng Diyos nandun po sa mga mananampalataya. Kaya nga sabi dito, lalo na kapag tayo po ay mayroong tiwala po sa Panginoon. Kaya nga our title for this evening is, "Don't think that God seems far away." Okay, wag natin isipin na ang Diyos ay para bang malayo sa atin at hindi siya gumagawa o kumikilos sa ating pong mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, so patunay po na ang Diyos kumikilos, gumagawa sa atin, yung kung tayo po kung paano tayo iniingatan ng Diyos, kung paano tayo talagang inaalagaan ng Panginoon, kung paano tayo talagang hindi pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, don't think that God seems far away because it is not healthy and helpful for the Christians to think and say that our God is far away from us. Hindi po maganda, tama mga kapatid, healthy sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, sa bawat tunay na anak ng Diyos, na sabihin po natin na ang Diyos ay hindi gumagawa sa buhay natin at ang Diyos ay malayo po sa ating mga kapatid. Kaya yung bagay dapat na makita natin, intindihan po natin na ang Diyos ay lagi pong nasa atin. Nasa buhay natin o nasa ating pong kanan o nasa side natin. Yun pa ang sabi ni King David, di ba? The Lord is on my side. Ang Diyos ay lagi nasa aking katabi at hindi niya ako pinababayaan. Kaya nga, 3 things I would like to share with us for this evening. Number 1 is the trust of the believers. Alam niyo po mga kapatid, totoo talaga na ang Diyos ay hindi malayo sa atin at kung naniniwala tayo dyan sa prinsipyong ito na kung mananampalataya tayo, anak tayo ng Diyos mga kapatid, at huwag natin isipin na Diyos malayo sa atin. At kapag may tiwala tayo mga kapatid, hindi natin iisipin na ang Diyos ay wala po sa atin at hindi po siya gumagawa. Alam niyo po, kapag may tiwala tayo sa Diyos, lalong gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, meaning the trust of the believer is very important to manifest in us as Christian. Why? So that we do not think that He is far away from us. And I believe God is looking to those who have trust and faith in Him and even who knows Him. So I believe mga kapatid, ito po ay importante na makita ng Diyos, malaman ng Panginoon na tayo po ay hindi tayo niya pinababayaan mga kapatid. So maganda rin po na wag natin isipin na siya ay malayo because ako naniniwala, alam ng Diyos kung sino po ang mayroong pananampalataya, tiwala po sa Kanya. Kaya nga yun ang sabi ng verse 1, "He that trust in the Lord shall be as Mount Zion." Okay? So sila na may tiwala sa Diyos, kagaya ng bundok ng Zion. Okay? At ang sabi ng Psalm 37 verse 3 and 5, "Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Commit thy way unto the Lord." Verse 5, "Trust also in Him, and He shall bring it to pass." Alam niyo po, kapag may tiwala tayo sa Panginoon, sa lahat ng ating pangangailangan mga kapatid, ibibigay po ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Bible, ang mga may tiwala, pananampalataya sa Panginoon ay hindi po sila pinababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi may tiwala po sila sa Panginoon. Maging sa araw-araw nilang buhay at maging sa mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi ng Bible, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?" So ito po ay paalala ng Panginoon sa mga nagkiklaim na sila ay anak ng Diyos at mananampalataya na huwag daw natin isipin, okay, yung ating pong kinabukasan o yung ating pong buhay sa susunod na araw o yung mangyayari sa atin. Bakit? Sapagkat kung yung ating din kakainin, dadamtin, sabi ng Bible, sapagkat yan po ay problema na po ng mga hindi mananampalataya. Kaya kung tayo po yung mananampalataya, hindi maganda na makita ng Diyos, maramdaman ng Diyos na nag-aalala po tayo. So mga kapatid, makita ng Diyos yung ating tiwala po sa Kanya. So number 2, not only the trust of the believers, but also nakita ko rin din po, is the tendency of the believers. We have the tendency, okay,
to feel that we are forsaken by God. So, mayroon tendency, pagkakataon po talaga, if kahit na tayo Kristiyano, na makalimot talaga o sabihin natin na parang pinabayaan tayo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Titiyakin ko po sa inyo, araw-araw ang Diyos ay lagi pong kasama natin, lagi po ang kamay ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos nasa ating mga kapatid. Kaya wag natin isipin na pinabayaan tayo ng Panginoon. And also, it is possible for us to sway and swerve in the ministry. Posible din po tayo na talagang tayo ay lumayo, diba, mawala sa kalooban ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang sabi dito, but one thing for sure, God is near us because we are His people. Ang Diyos ay malapit po sa atin. Why? Because tayo po ay Kanya pong mga tao. Kaya nga hindi po gagawin ng Diyos sa mga mananampalataya, sa mga anak niya, na sila po ay pabayaan at sila po ay hayaan lang ng Diyos na nakakaranas o ng problema o kahirapan o alam niyo po mga kapatid, hindi po yan matiis ng Diyos at hindi gagawin ng Panginoon sapagkat sila po ay may tiwala sa Panginoon. Gaya ng sinabi ng verse 1, amen? So hindi daw tayo mabubuwag, kundi mananatili po tayo kapag mayroon tayong tiwala sa Panginoon. And Psalm 39 verse 4, sabi ni King David, Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is that I may know how frail I am. So ang sabi ni David, Lord, ituro mo sa akin, ipaalam mo sa akin yung sukat ng mga araw ko, kung ano ito, at upang malaman ko kung gaano ako karupok, diba, kahina. So ang sabi ni David, so ibig sabihin, ito lang patunay, manifestasyon ng isang Kristiyano na ang Diyos, kinoconsider niya na ang Diyos lang ang mayroong kakayanan na talagang gumawa at mag-control sa kanyang buhay, maging sa kanya pong mga decision, sa kanya pong buhay o Christian life. Mga kapatid, tayo rin po maganda po makita ng Diyos na tayo po, kumbaga, ang lahat ng ating pinagdadaanan, inalagak natin sa Panginoon. So sapagkat may tendency po na tayo po ay mawala, tayo po ay maalis doon sa kung saan tayo ngayon inilagay ng Panginoon. Pero mga kapatid, wag po tayo pumayag. Kung tayo po Kristiyano, ang isipin lagi natin, mga patandaan po natin na ang Diyos, hindi po tayo kailanman pinabayaan at hindi po siya malayo po sa atin. Kaya nga, wag natin isipin yung Diyos na mayroon tayo ay hindi siya concerned sa atin. Mga kapatid, titiyakin ko sa inyo, ang Diyos, ayaw niya po na tayo naghihirap, diba, naghihikahos, ayaw niya na tayo nasasaktan, nakakaranas ng matinding problema, pagsubok, pero mga kapatid, inaalaw po niya para tayo po ay masukat yung ating pong tiwala at ang ating pong talagang pananampalataya sa Panginoon. So number 3, hindi lang po, okay, nakita natin number 2 is the tendency of the believers. Number 3 is the testimony of the believers. So meaning, the testimony of the believer is how the Lord is with us. And also, it is good for us to appreciate God's protection and provision in our lives. So this must be our testimony in our Christian life, that our God is always good and gracious in us. Mga kapatid, napakagandang testimony po natin na bilang mananampalataya na tayo po ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo po, lagi po yung protection ng Diyos. Kaya it is good for us to appreciate God's protection, God's provision sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kung paano tayo iningatan, sinusurvive ng Panginoon, sinusupply ang lahat ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. At ang sabi rin po ng Psalm 120 verse 2, as the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from henceforth, even forever. So kung paano ang, diba, ang mga bundok ay nasa paligid ng Jerusalem, diba? So ganun din ang Panginoon ay nandoon din sa kanya pong mga anak, sa kanyang bayan o sa mga mananampalataya. So kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga maganda po makita sa atin ng Diyos na ina-appreciate natin siya sa buhay natin, sa kanyang ginagawa, yung presensya ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay dapat lang, tama lang na ating pong i-appreciate because ang Diyos natin ay mabuti. Gaya ng sinabi ng Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Alam din ng Diyos yung mga nagtitiwala po sa Kanya. Kaya nga ang Diyos natin mabuti, a stronghold, our stronghold in the day of trouble, trials, temptation, testing sa ating buhay, mga kapatid. At ang maganda lang po, makita ng Diyos, maramdaman ng Diyos yung ating tiwala po sa Kanya. Yung ating bang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga para sa ating pagwawakas, ang sabi po ng Psalm 34 verse 4, Bible tells us, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. So sabi ni David, ito yung kanyang kumbaga testimony sa kanyang buhay. So hinanap niya ang Panginoon at kanya na pong nakita at nasumpungan
Okay, at siya po ay niligtas sa lahat ng kabagabagan, diba, kahirapan, sa lahat ng kanyang kakatakutan sa kanyang buhay, sa mga mangyayari, maging sa ating sitwasyon ngayon mga kapatid. Magandang ating pong i-appreciate yung pong kamay ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon mga kapatid. Try to imagine kung hindi ang Diyos gumagawa sa atin, hindi ang Diyos talagang tayo binabantayan mga kapatid, baka wala na rin po tayo kagaya po ng iba na mga tao na wala din po sa, kumaga nawala na, kinuha na sila ng Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat meron tayong salita ng Diyos na nagtuturo, nagpapaalala sa atin para tayo mas lalong ma-appreciate natin o i-appreciate natin yung goodness at graciousness ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sana po dito sa ating pinag-aralan, tayo po'y napagpala, tayo po'y naaralan at napalalanan ng mensahe ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless everyone. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay ako po ay muling makapagbabahagi po sa inyo ng kanyang banal na salita. At sa mga oras po na ito mga kapatid, ang ating pong mapag-aaralan ay ating po itong makikita sa Exodus chapter 14, beginning in verse 5 up to verse 23. Pero ang akin lang po munang babasahin ay yung isang verse po, yung verse 10. So ito po ang sinasabi po ng talata. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. So, dito po mga kapatid, sa ating pong binasang talata, so ito pong ating pong mga pag-aaralan na ito, so ito po ay pamilyar po na pangyayari po sa Biblia, na kung saan ang mga Israelita, nung sila po ay inahabol po ng mga Egyptians, so sila po ay umabot hanggang doon po sa Red Sea. So kaya akala na po nila doon po sa kanilang hinintuan, yun na po ang katapusan. Dead end na po ang kanilang nakita. Kaya nga mga kapatid, kung minsan din po, 'di ba, sa ating pong buhay may pangyayari na kung saan kapag tayo po ay dumadanas o may kinakaharap na malaki o matinding problema, iniisip po natin bilang isang tao lamang din po sa kumbaga limitadong kaisipan at nakikita natin yung ating limitado ding mga kakayanan, nakikita po natin at napag-iisip po tayo na parang katapusan na po. Parang wala na pong pag-asa, 'di ba? So iniisip po natin na parang hindi na po tayo makakaalis sa ganung pong kalagayan. Hindi na po tayo makakaahon sa ganung pong sitwasyon. Kaya nga po mga kapatid, dito po sa ating pong gagawing pag-aaralan, ay meron pong itinuturo ang Panginoon, meron po siyang ipinapaalam sa bawat isa at ipinapaalala na kung saan ay meron pa po tayong pag-asa. Meron pa po tayong pag-asa sa lahat ng anumang pagdaanan po natin o kaharaping problema sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, hindi pa po huli po ang lahat. Sa ating pong mensahe po na ating pong pag-aaralan, ito po ay pinamagatan ko po na it's not yet the end. It's not yet the end. So, hindi pa po katapusan mga kapatid. Kaya nga po, bakit ko po sinabi o kumbaga naisip na it's not yet the end. So, dahil nga makikita natin doon sa pangyayari nga po sa Israelita na akala na nga ho nila yun na po ang katapusan. Pero, alam naman natin ang pangyayari, okay? So, mga susunod na pangyayari at ayun po ang ating bibigyan pansin sa ating gagawing pag-aaral. So, una na makikita po natin, it's not yet the end. Bakit? Number 1, there's a solution from God. So, dahil meron pong solusyon po mula po sa Diyos. So, basahin po natin o kung ating pong mababasa po pala doon po sa verse 8 up to verse 12. So, makikita po natin doon na kung saan ay pinahintulutan ng Panginoon na pagmatigasin po ang puso po ni Pharaoh para habulin po ito pong mga Israelita hanggang sila po ay mapadpad doon po sa Red Sea. Upang, kumbaga, makita po talaga ng mga Israelita na ang Panginoon at ang Diyos lang po ang kanilang malalapitan at may magagawa po sa kanila pong mga buhay. At kung atin din pong mababasa po doon po sa verse 13, sabi po ng talata, And Moses said unto the people, Fear ye not,
Stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. And verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. So kasi ang nangyari po, doon po sa mga naunang verses, ay iniisip na po, sinabi po ng mga Israelita na, kaya mo ba kami dinala dito sa Red Sea para kami ay mamatay? So ayun po ang kanilang iniisip doon po sa ginawa po ni Moses po sa kanila. Pero anong sabi ni Moses? So sinasabi niya lamang po doon po sa talata po na ating pong binasa na ang Panginoon po ang tutulong po sa kanila. So ang Panginoon ang siyang kumbaga gagawa po para po sila po ay makaalis po doon sa kumbaga dead end sa Red Sea. So kaya makikita po natin dito na it's not yet the end. So huwag po tayong mawalan po ng pag-asa mga kapatid dahil sa Panginoon po ay meron pa po tayong pag-asa. So sa Panginoon ay walang imposible. Siya po ay makapangyarihan. Siya po ang siyang makakatulong po sa ating pong lahat. Kaya nga sa anumang pagsubok o problema na ating pong kinakaharap sa ating pong mga buhay, so ang Panginoon lang po ang siyang kumbaga makakatulong po sa atin. So, yung ating mga pinagdadaan ng problema at pagsubok na yan, naniniwala po ako, pinapahintulutan ng Panginoon na dumaan po sa atin yan dahil hindi lang po para makaranas po tayo ng pagsubok at problema. So, pinapadaan niya po sa atin yan dahil ang Panginoon din po ay meron na rin po siyang inihahandang solusyon para po sa mga pinagdadaanan po natin na yon. Ang Panginoon po ang tutulong po sa atin. Ang Panginoon lang po ang siyang kumbaga dapat na ating pong puntahan, lapitan sa ating pong mga problema na pinagdadaanan. So yun po ang nais po ng Panginoon kung bakit po tayo minsan dumadaan sa sitwasyon na akala natin ay kumbaga katapusan na po. Akala natin ay wala ng pag-asa. Para inisip natin imposible na tayo po ay makakaalis pa sa ganoong kalagayan. So yan po ang ating pong unang nakita po sa ating pong pinag-aaralan na ang Panginoon po, okay, ang solusyon. Na sa Kanya po ang solusyon ng ating pong problema na ating pong pinagdadaanan. So, pangalawa naman po, there's an instruction from God. So, sabi po ng verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Verse 16, but lift thou up the rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Verse 17, and I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his hosts, upon his chariots, and upon his horsemen. And verse 18, and the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. So, makikita din po natin dito mga kapatid, na kung saan binigyan ng instruction itong si Moses ng ating Panginoon. Okay? So, kung ano ang kanyang gagawin para po sila ay makatakas doon po sa paghabol po sa kanila ng Egyptians o ni Pharaoh din. So, merong sinabi ang Panginoon na kung saan gagamitin ni Moses, itataas niya ang kanyang tungkod at mahati po yung Red Sea. At doon po sila makakatawid, doon po sa dry land. Okay? So, kaya mga kapatid, na ating pong bibigyan pansin po dito na pangalawa, there's an instruction from God. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po yung ating pong palagiang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, dito po natin malalaman yung kanyang mga utos, yung kanyang mga kalooban na kung saan ay dapat po nating ginagawa. Dapat po nating isinasap pamuhay po bilang mga Kristiyano. Dahil dito po natin malalaman sa Biblia, okay, yung instruction ng Diyos. Kapag tayo po din ay daraan doon po sa pagsubok o problema po ng ating pong buhay, alam natin po yung ating pong gagawin. Dahil meron pong salita ng Diyos na kung saan na inuutos ng Panginoon o binibigay ng Panginoon para po
tayo po ay makaalis doon sa problema na ating pong pinagdadaanan upang mapagtagumpayan po natin yung ating pinagdadaan ng pagsubok po sa ating pong buhay. Kaya nga po, dito po sa ating po pinag-aaralan, makikita po natin na mahalaga po yung instruction ng Diyos, yung kanyang salita. At doon din po sa kanyang salita din ay meron po tayong mga pangako na kung saan ating pong mapangahawakan. Kung tayo din po ay magpapasakop sa Panginoon, so ang Panginoon ay tapat at tayo din po ay kanyang pagpapalain. Meron pong mga pangako na kung saan makapagbibigay din po sa atin ng encouragement, makapagbibigay din po sa atin na tayo po ay magpatuloy pa po sa Panginoon, magbibigay po sa atin ng lakas para po tayo po ay hindi tumigil sa ating pong ginagawang paglilingkod at pagpapatuloy sa Panginoon. At pangatlo naman po, hindi lang po there's a solution from God, there's an instruction from God. Pangatlo, makikita din po natin, it's not yet the end. Thirdly, there's a direction from God. So meron pong direksyon mula po sa Diyos. Meron po tayong patutunguhan mula po sa Diyos. So sabi po ng verse 21 naman po, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. And verse 23, and the Egyptians pursued, and went it after them to the midst of the sea, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. So, dito naman po na makikita po natin na sila nga po'y nakatawid na po doon po sa Red Sea. Okay? So, sa madaling salita, yung mga sumunod po na verses, so sila po ay nagtagumpay. Dahil nung sila po ay nakalagpas na po doon sa Red Sea, yung mga humahabol po sa kanila ay tinabunan na po ng dagat. So, sinara na po ng Panginoon yung daan para makatawid po doon sa Red Sea. So, kaya makikita po natin, sa Panginoon po ay meron po tayong direksyon. Sa Panginoon, may mga plano po siya sa ating pong buhay. So, yan po ang nais ng Panginoon na mangyari po sa bawat isa. Okay? Huwag po nating isipin na kung saan ay wala po tayong kumbaga katutunguhan, okay, sa ating pong buhay na ito. So, tandaan po natin, tayo po ay nasa Panginoon na. At nung tayo po ay nasa Panginoon na, meron na pong patutunguhan ng ating buhay. May direksyon na po ang ating buhay. Dahil noon, kahit isabihin po natin, di ba, nung unbeliever po tayo, tayo po ay naging successful po dito sa mundong ito. Pero pagdating po natin sa kabilang buhay naman po, yung ating kaluluwa ay papatungo sa impyerno dahil po sa ating pong mga kasalanan. Kaya salamat na lang po na tayo po ay naligtas. Salamat na lang po tayo po ay inibig ng Panginoon, kinabagan ng Panginoon. Okay? At ngayon po, nung tayo po ay naligtas, tumanggap sa Panginoon, ay meron na po tayong buhay na walang hanggan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi lang po ang langit ang katagumpayan. So kahit nung tayo po'y nabubuhay pa po dito sa lupa, ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. May direksyon po ang ating buhay po sa Kanya. Ang nais lang po ng Panginoon po na gawin po natin, okay, tayo lang po ay magtiwala po sa Kanya. Sa magagawa niya po sa ating pong buhay. Kaya ipagkatiwala lang po natin tong buhay po natin sa Kanya. Siya po ay kumbaga may inihahanda pong magandang plano po sa ating pong buhay. Okay? Magpasakop lang po tayo sa Kanya. Siya lang po ang siyang kumbaga masunod sa ating pong buhay po na ito. Hindi na po yung ating pong kagustuhan o yung ating pong mga sarili. Kaya sa ating pong pinag-aralan mga kapatid, it's not yet the end. So kahit po sa ating pong pare-pareho na kinakaharap po ngayon sa pandemya po na ito, hindi pa po huli po ang lahat mga kapatid. May pag-asa pa po tayo dahil nandyan po ang Panginoon. Kaya maraming salamat mga kapatid. Tunay nga na kayo po ay pinagpala po sa ating pong pinag-aralan. Maraming salamat po.
Sa ating lahat, welcome sa ating Monday for Church Bible Study and salamat sa Panginoon sa pagkakataon na may bahagi po ang kanyang salita and shout out sa mga kapatiran po natin sa Libis. I hope na kayo ay kasama sa ating pong gagawing Bible Study and sa lahat po ng mga kapatiran na nag-join this evening. Sana po ay mabless tayo ng mensahe ng Panginoon. And please turn your Bible in Genesis chapter 5 verses 22 to 24. Okay? Kung na-observe po natin mga kapatid, ay napag-aralan niyo po natin yung chapter 1 to chapter 4. Okay, this time, ay pag-aralan po natin yung chapter 5 in the life of Enoch. Okay, the Bible says in verse 22, And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years, and begot sons and daughters. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Alright, so the title of God's message this evening is Enoch walked with God. Si Enoch po ay nabuhay na kasama ang Diyos. Ibig sabihin po, siya ay lumakad, siya po ay nabuhay na mayroon pong Diyos, mga kapatid. At yan po ang magandang bigyan po natin ng present sapagkat pinapahintulutan po ng Panginoon na mabuhay po tayo dito sa lupa. Sinusustain niya yung strength, sinusustain niya yung ating pakakain, sinusustain niya yung life na meron tayo. Kaya po nararapat lamang, mga kapatid, na ang kasama nating mamuhay, walang iba kundi po ang Diyos. Tama? So, aside dun sa family na meron po tayo, aside sa mga taong, malapit sa atin, aside sa mga taong, mahal natin sa buhay, wag po nating makakalimutan na kasama dapat natin sa pamumuhay ang Diyos, mga kapatid. Tama? So, yun po ang ating pag-aaralan. So, for our introduction is, the Bible record a short story about the life of Enoch. So, yung record po sa Bible ay kakaunti lamang yung mababasa po natin. Mga passages in the Bible about the life of Enoch. Okay? And Enoch never tasted death. Hindi po siya nakaranas ng kamatayan katulad po ni Elijah. Okay? So, let us consider number 1, his first preaching about God. Okay? He was the first preacher in the Old Testament time. Okay? Wala nga lang po dito sa Genesis. Pero po, mababasa po natin, okay, doon po sa Jude chapter 1, verses 4 or 14 to 16, I mean. Okay, basahin po natin. Okay, in verse 14, the Bible says, And Enoch also the seventh from Adam, ibig sabihin po is from 7 generations. Okay, si Enoch, okay, from Adam, prophesied of this saying, Behold, the Lord cometh with thousands of his saints. Okay, and to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and all of their hard speeches which, ungodly sinners have spoken against him. And the Bible says in verse 16, These are murmurers, complainers, walking after their own lust, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admirations because of advantage. Take note po mga kapatid, si Enoch po nangaral that time. Okay? So, alam po natin that there are people na kung saan talagang hindi kumikilala sa Diyos. At dito po natin makikita kung gaano ka-bold nangaral si Enoch about what? The coming or the second coming of Jesus Christ. Yan po ang kanyang first preaching. Okay, ang nilalaman po ng kanyang pangangaral. Okay, sabi nga po dyan, The Lord cometh with 10,000 of His saints. Di ba? Ito po ang inihintay natin, mga kapatid, the second coming of Jesus Christ. Okay? Ibig sabihin po is Enoch or other people that time in his generations are aware na meron pong parating na, na Messiah or the Savior, and it is the Lord Jesus Christ. Also, He preached the sin committed to Christ. Okay? Iniisa-isa po dito, mga kapatid. And this is our time na kung saan we are in the last time, we are in the perilous time, mga kapatid. Nasa last days na po tayo. Okay? At ito po ang bilanggit po dito sa verse 15. To convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds.
Okay? So, judgment po ito. Judgment for the unbelievers. Okay? So, dito po natin makikita, mga kapatid, na si Enoch po ay against or pinapangaral niya or he rebuked about the sins committed against Jesus Christ. So, ang application po nito sa ating mga kapatid is, di ba, apply po natin yung pangangaral ni Enoch na dapat po masumpungan tayo, okay, ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, na tayo po ay gumagawa pa rin ang kalooban po ng Diyos. Hindi po tayo doon nabubuhay sa kasalanan. Ang tinutukoy niya po dito, mga kapatid, is yung mga unbelievers. Okay? Haharap sila doon sa judgment for the unbelievers, na kung saan they are, okay, they are destined to go in hell. So yun po ang sabi. At the same time, number 2, his faith pleased God. Okay? His faith pleased God. So, ang sabi po in verse 22, and Enoch walked with God. Maliwanag po itong patunay na si Enoch po, okay, ay lumakad o nabuhay na merong Diyos. Nagpapakita po yun na siya po ay merong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Amen? So the same also, kung paano tayo lumalakad bilang isang Kristiyano na meron pong Diyos na pinaglilingkuran, nagpapakita yun, mga kapatid, na meron po tayong pananampalataya sa Diyos. And that faith, mga kapatid, ay napiplease po ang Diyos. Natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa mga mananampalataya na lumalakad na meron pong pananampalataya sa Kanya. Ano pong sabi? Okay, in Hebrews chapter 11 verses 5 to 6, take note, Enoch, okay, was the one of the heroes of faith. Isa po siya sa mga talagang meron pong great faith. Okay? Sa, in the Bible, okay, in verse 5 to 6, by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, okay, he had this testimony that he pleased God. Okay, it is very clear, mga kapatid, na bago siya kunin ng Diyos, meron siyang ginawang patutuo. At yung patutuo na yon, yung lumakad siya kasama ang Diyos, na ang Diyos po ay natuwa sa kanyang pong buhay. Nalugod po ang Diyos sa kanyang buhay. It is very clear po ang sabi ng verse 5 to 6 or verse 6. It is impossible to please God without faith. But with faith, it is possible to please God. Amen? Kaya po, ito po'y maliwanag na ang kalooban po ng Diyos, hindi lang po tayo lumakad na para bang, di ba, isang normal or isang Kristiyano lamang. Maganda po na, di ba, katulad po ni Enoch, I believe, he believed on God. I believe he was also the man of God, but he walked with God also. Di ba? He walked with God with faith. So, dapat po mabuhay rin tayo, di ba, na mayroon pong pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat ang sabi nga po sa ating sarili, or kiniklaim natin that we are believers. Tayo po'y mga mananampalataya. Okay? Kaya po ang kalooban po ng Diyos is lumakad po tayo na mayroong faith. Sabi nga po dito is, let us consider, means Enoch walked with God, his trust. Di ba? Pagtitiwala yon sa Diyos. At the same time, yung kanyang testimony, please God, his testimony, please God. His short account in the Bible brought great contribution on our faith. Take note, kasama po siya sa mga heroes of faith, mga kapatid, na hanggat ngayon, wala na sila Enoch, ang mga heroes of faith natin sa Bible ay kinuha na po ng Diyos. Pero hanggang ngayon, ang kanilang patutuo about sa kanilang pananampalataya ay nagiging profitable until now. Naaalala po natin sila na sila yung mga mananampalataya na lumakad na kasama ang Diyos. Talagang meron pong malaking pananampalataya. They inspired us, mga kapatid, na tayo rin, di ba, as a believer, na kagaya rin po nila, ay mabuhay rin na meron pong pananampalataya sa Diyos. Amen? Di ba? Nakaka-inspired din. Kasi yung kanilang faith is meron silang monument of faith. Monument of faith, mga kapatid.
na talagang titingalain mo, hahangaan mo ang kanilang pananampalataya. Tama? So, di ba, napaka-inspiring ang faith na meron sila. Kaya po, it encourages us to walk with God with faith. Okay? So, last point is his faithful practice to God or with God. In verse 23 to 24, ang sabi po ng Bible, and all the days of Enoch were 360 and 5 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. It is very clear, mga kapatid, that all the days of Enoch was 300 or were 365 years na buhay si Enoch na siya po ay lumakad na kasama ang Diyos. Di ba't nagpapakita yon na kanyang practice? Anong klaseng practice? Faithful practice, mga kapatid. Sapagkat, di ba, ganun katagal siya na buhay, pero hindi siya nagbago eh. Di ba? Maraming nagbago doon sa panahon nila ang ugali ng tao, ang pagkatao, di ba, ng iba. Okay? At the same time, yung sitwasyon, yung kanilang kapaligiran. Pero maliwanag po, mga kapatid, na binanggit sa Bible ni Moses, ano po, anong sabi? Enoch walked with God, na kahit nagbago ang iba. So, ibig sabihin po, mga kapatid, 365 years, Enoch walked with God. There are many things that changed long time ago, but Enoch remained faithful to God. Di ba't napakasarap po yun na tayo mga mananampalataya, magbago ng lahat, okay? Magbago ang mundo, magbago ang kalakaran ng sanlibutan, sistema ng mundo, kahit gaano kapakasama ang mundo, kahit gaano pa, di ba, na ang mundo ay nilalayo ang buhay ng tao mananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, let us remain faithful to God. Let us remain walking with faith to God. Amen? Manatili po tayo sa tamang pananampalataya. Hindi po dapat tayo nagko-compromise, di ba? Kundi po tayo po ay tumatayo sa tamang standard, tumatayo sa tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Alright? Sana po ay naging paalala ito sa atin. Enoch walk with God. Lumakad tayo, mamuhay tayo kasama ang Diyos. At tinitiyak ko po, mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. I hope na naging blessing po ang ating ginawang pag-aaral at abangan po natin, mga kapatid. Okay, sa susunod po nating Bible study ay nasa chapter 6 na po tayo. Amen? So, I hope na naging blessing and God bless us all and thank you to everyone. Speaks to me everywhere.